one way to grow a church. Yan po yung natalakay ng nakaraan. At yung second, it takes all kinds of churches to reach all kinds of people. Kaya kung mapapansin nyo, iba-iba ang tema. Iba-iba, merong tawag dito yung talagang merong maingay pag nag-praise and worship, meron namang solemn, iba-iba. Kasi iba-iba ang gusto ng tao. Pero ang nais ng Panginoon, maabot lahat. Amen? So, yan po yung it takes all kinds of churches to reach all kinds of people. Kasi nga iba-iba ang ugali, iba-ibang gusto, no? And number 3 na natalakay nung nakaraan, never criticize what God is blessing. No, hindi tayo pwedeng mag-criticize kung ano po yung blessing na meron sa atin na ibinibigay ng Panginoon. And ngayon po, no, to God be the glory. Hallelujah. Ang tatalakayin po, no, sa gabing ito ay all God expect, no? Expects, may S, of us is faithfulness. Ang napakahirap naman ng topic natin ngayon. Ang ini-expect po ng Panginoong Diyos sa buhay po natin, no, lahat tayo, no, ay magkaroon ng tunay na katapatan. Una sa ating Panginoong Diyos, sa ating pamilya, sa ating kapwa, kaibigan, amo, trabaho, no? Medyo talagang itong ating topic na ito ay lahat po tayo rito, no? Ay talagang tinuturuan ng Panginoon. At lahat po tayo dito mga kapatid, kung katapatan lang ang pag-uusapan, lalagpak po tayong lahat. No? Walang matapat kundi ang Panginoong Diyos lamang. Pero salamat sa biyaya at awa, grasya ng Panginoon, tayo po ay tinuturuan ng kanyang salita sa Bible. Amen? So, sabi rito, God expects both faithfulness and fruitfulness, no? Ine-expect ng Panginoong Diyos, no, itong faithfulness na ito, yung itong katapatan na ito at yung fruitfulness, yung magbubunga. Okay? Kasi pagtapat tayo, tulad ng Panginoong Jesucristo, di naman natin siya magiging kapantay dahil Diyos siya. Pero ang gusto ng Panginoon, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, maging tapat po tayo sa harapan ng Panginoon. Bakit kaya kailangan maging tapat? Kasi pag naging tapat po tayo, nandoon na makikita sa atin yung bunga. Kaya both magkasama ito. Yan ang ine-expect sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pansinin nyo, kung hindi ka tapat sa asawa mo, o saan ka na naman galing? Diyan lang. Ganun ka na naman, hindi. No? Yan yung mga sample. Pag inamoy ka ng asawa mo, ayan. Anong hindi? Amoy red horse ka. Oh, hindi na naging tapat. Asa yung sweldo mo? Bakit ito lang? Sa linggo kang pumasok, tapos ito lang sinweldo mo. Yung pala, naipatalo sa online sabong. No? So, hindi na naging tapat. Maraming klase, mga kapatid. Even sa ministry, no? Meron dyan, no? Talagang hindi nagiging tapat. Nagiging iba ang katuruan. Delikado po yun. Tinuro ng pastor, ito, pero nag-iiba, lumilihis, no? Nadadaya, no? Kaya ingat din po. Marami pong ganyan, no? Huwag po tayong lalayo sa salita ng Panginoong Diyos. Amen? So itong ating pinag-aaralan, Purpose-Driven Church, talagang tayo po yung mga church, tayo yung templo ng Diyos, tinuturoan po niya tayo kung paano tayo lumakad ng diretso, ng may katapatan, at para makita yung bunga, no, na inilalagay sa atin ng Panginoong Diyos, yung bunga ng banal na Espiritu. Okay? So God expects both faithfulness and fruitfulness. Now, fruitfulness, mga kapatid, is a major theme. Tandaan po natin yan. Pag sinabing major, ito po yung pangunahin. Major theme of the New Testament, no, sa Bible. At consider dito po sa ating pag-uusapan, number 1, sabi rito, we are called by Christ to bear fruit. Alam natin ito, lalo sa mga matatagal ng mananampalataya. John 15:16. Na ang sabi rito, you did not choose me, but I choose you and appointed you to go and bear fruit. Ang sabi rito, fruit that will last. No? Hindi lang yung pang-umpisa. Yung prutas na pangmatagalan hanggang sa huling hininga.
And God wants to see lasting fruit come from our ministry. Okay? Ministry, hindi lang po yan sa panambahan, sa mga churches. Unang-una, syempre, ministry natin sa pamilya. No? Kailangan po ay makita sa pamilya natin na talagang merong pagbabagong nagaganap. Merong katapatan at nagbubunga. Parang may nagbago sa nanay ko. May nagbago kay Nanay Heidi. May nagbago kay Nanay Beverly. May nagbago kay Nanay Andrea. May nagbago kay Nanay Shirley. Yan yung bunga nakikita kahit hindi ka magsalita at magpaliwanag. Nakikita yan unang-una ng Panginoong Diyos. Kaya ang sabi rito, John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo. Okay? Hindi tumambay, hindi humigalang, hindi kung saan-saan lang pumunta na walang kapararakan ang pupuntahan, walang bahagi ang Panginoon. Kailangan pag pumunta, may kabahagi ang Panginoon, no? Humayo at mamunga. Ibig sabihin, makita yung bunga ng banal na espiritu at ang sabi rito, at manatili ang inyong bunga. Ibig sabihin, nag-i-stay. Hindi lang yung ilang buwan lang na naging Christian, na born again, tapos hanggang dun lang, then tatalikod na, no? May mga ganyan, o ilang taon lang, dapat tuloy-tuloy. At sabi nga rito sa ating pinag-aaralan, lasting. No? Lasting hanggang sa huli. Amen? Sabi rito, sa gayon, sabi sa John 15:16, sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya mapalad po tayong lahat na pinili po tayo ng Panginoon, hinirang po tayo ng Panginoong Diyos. Hindi po ang inyong lingkod ang pumili sa inyo, hindi po ang inyong mga pastor, ang mga leader, hindi po. Ang Panginoong Diyos ang pumili po sa ating lahat. Number 2, being fruitful is the way we glorify God. Kapag nakikita ang bunga ng banal na espiritu, no, love, joy, peace, kindness, no, ano po ba yan? Marami pa yan. Faithfulness, self-control, no, nandiyan yan, meekness, kung di ako nagkakamali, no, nag-glorify ang Lord. Tulad ng testimony kanina, hindi pa nag-uumpisa rito, no? Purihin ng Diyos. Hindi lang si Ate Nika, kundi yung iba sa inyo na nakita siya ng kanyang mga dating kainuman, mga dating kasama sa mga gimikan at nagulat siya, no? Nasaktan siya kasi sa mga sinasabi ng kanyang mga kaibigan, baka sumali ka na kay no, ganito ganyan. At nakita siya na naka-dress sa JIL, na pumasok siya at nagmamadali, na pumasok sa panambahan, na witness. So, masakit ang pinagsasabi, pero to God be the glory, nakita yung pagbabago. Unti-unti. No? Hindi one click. So, ito po yun. Alam niyo po mga kapatid, sa pagkakaroon at pagbibigay ng Panginoong Diyos para makita yung bunga ng banal na espiritu sa ating mga buhay, dapat po ang nag-glorify ay ang Panginoong Diyos. And magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Why? Because nakikita nila yung pagbabago sa atin at nag-glorify yung Lord. Yung dating wasak na buhay na binubuo ng Panginoon unti-unti ay nakikita ng paligid. And dun sila ma-amaze na may something sa kanya, na merong naglilid sa kanya, at makikurious sila. So unti-unti, diyan na sila lalapit sa inyo. Sa atin, lalapit na yan, at saka natin mai-introduce, at saka natin mai-share yung salvation na tinanggap natin ng libre, at tatanggapin din nila ng libre. At tandaan, si Lord ang mag-glorify, hindi po tayo. Okay? So this is to my Father's glory. Ang sabi rito, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciple. Nakikita kasi na tayo ay nagpapadisciple at dinidisciple naman tayo ng Panginoong Diyos.
Ginagamit lang yung pastor, ginagamit lang yung leader, no? At ang sabi po ng John 15:8, mga mahal kong kapatid, ang sabi rito, napaparangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, hindi yung karampot, no? At sa gayoy napatutunayang mga alagad ko. Ibig sabihin, nakikita yung bunga. Hindi puro dahon. Kumbaga sa puno, hindi tayo puro dahon lang, no? Ang kapal ng dahon, pagtingin ng may-ari, walang bunga. Ang dami lang alam na salita ng Diyos, pero wala pa lang na-sharean, wala pa lang nahayagan, wala pa lang nailapit sa Lord. Walang makitang bunga. Bakit kaya? Yan. Yan yung mga tanong. So, an unfruitful ministry, sabi rito, does not bring glory to God. An unfruitful ministry, yung hindi raw namumunga na ministeryo ng Diyos, does not bring glory to God. But a fruitful ministry is the fruit that we are Christ's disciple. Makikita yung pruweba na talagang sa ating mga buhay, purihin ng Diyos, no? Nakikita po mga mahal kong kapatid, yung talagang bunga, no? Na ating tinanggap ng libre at ito'y pinapamuhay natin, no? Hindi yung naborn again tayo, mas lalo pa tayong uminit ang ulo, mas lalo pa tayong naging madamot, naborn again tayo, mas lalo pa tayong naging pasaway, hindi ganoon. Hindi yun ang bunga. Ibang klaseng bunga yon, sa kabila yon, no? Kay devil yon. Hindi yun ang bunga ng banal na espiritu. Number 3, hallelujah, being fruitful pleases God. Okay? Being fruitful pleases God. Ibig sabihin, mga kapatid, na makita sa atin yung bunga, no? Na nagmumula sa ating Panginoon, dapat ang napi-please ay ang Panginoong Diyos. Amen? Sabi rito, we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work. Basahin po natin ang Colossians chapter 1, verse 10. Okay? Ang sabi po sa Colossians chapter 1, verse 10, sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat. Sarap nun. Kasi dati, hindi naman talaga karapat-dapat yung buhay natin eh. At saka talagang pasaway tayo noon, no? At ano pa, kalugod-lugod sa Panginoon. Dati hindi tayo kalugod-lugod sa Diyos, pero lugod na lugod sa atin si Diablo kasi puro ginagawa natin ay puro kalokohan sa buhay, no? At sabi rito, sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Ibig sabihin, mas lalo pang palalawakin ng Panginoon ang ating mga pangunawa, yung mabubuting gawa, no? Na tinuturo sa atin ng Panginoon, mai-apply at nakikita na sa atin at lalawak pa yon. Nagiging maunawain tayo at yung pagkakakilala natin sa Panginoong Diyos ay mas lalong lumalalim. At habang lumalalim tayo sa pagkakilala sa Panginoon, mas lalo naman tayong nagiging humble. Kasi ganoon si Jesus Christ. Humble, no? Hindi hambog. Okay? So, sabi rito sa number 4 naman, Jesus reserved His severest. Pag sinabing severest, mga kapatid, sa Tagalog, matindi. Matindi. Jesus reserved His severest judgmental for the unfruitful tree. Matinding judgment o paghuhukom doon po sa mga taong hindi namumunga. At alam naman po natin na kapag ang isang Kristiyano, no, tinawag pang Christian, pero hindi naman po namumunga, ay ang sabi ng Bible, hallelujah, he cursed it because it didn't bear fruit. Seeing a fig tree, alam natin yung fig tree, no? By the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Dahon lang ang nakita. Then he said to it, may you never bear fruit again. Immediately, the tree withered. Namatay. Saan po yan? Matthew 21:19. Matthew 21:19. Na ang sabi po sa Tagalog,
nakakita siya ng isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan ito, ngunit wala siyang natagpuan. Kundi, ano nakita? Mga dahon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, hindi ka na mamumunga kailanman. At pagdakay natuyo ito. So nakakalungkot, no? So Jesus did not do this to show off, but to make a point. Ano yung point? He expects fruitfulness. Nag-e-expect po ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay na magkaroon ng maraming bunga. At ito po yung bunga na yon, marami din po tayong madala, no, sa kanyang paanan, sa kanya pong kaharian, no? Kaya nga hindi pa tayo kinukuha ng Lord Kasi doon po sa langit, wala na tayong ibang gagawin kundi mag-praise and worship sa Panginoon, awitan siya. Pero bakit kaya hindi pa tayo kinukuha ng Lord? Kasi yung bunga na binigay sa atin ng Lord, yung pinapamuhay sa atin, gagamitin natin para sa iba. Hindi para makipagdebate, hindi para makipagtalastasan sa alam na Bible verse, kundi para maipahayag yung salita ng Diyos sa mga unbelievers. Amen? So, nag-i-expect ang Panginoon. Number 5, the nation of Israel lost its privilege because of unfruitfulness. Yung pribilehiyo ng Israel ay nawala. Why? Because naging unfruitfulness po sila. Sabi rito sa Matthew 21:43, therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you, no? Tatanggalin, no? And given to a people who will produce its fruit. Okay, basahin natin sa Tagalog. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Kaya napakahalaga mga kapatid ng isang Kristiyanong tapat. Kasi pag tapat po tayo po ang lalapitan ng mga unbeliever. Why? Because nakikita nila yung liwanag at asin na meron sa atin. Paulit-ulit ko pong binabanggit, yung salitang tapat, baliktarin mo man yan, tapat pa rin yan. Amen? Tapat pa rin yan. Okay? So, this same principle can be applied to individual churches. I have seen God remove His hand of blessing from churches. Churches that had been greatly blessed in the past because they became self-satisfied and self-absorbed and stopped bearing fruit. Ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos din po ang pwedeng mag-alis. Kaya mga mahal kong kapatid, kaya nga doon pa lang sa una, ang nais ng Panginoon, lasting, no? Hanggang sa huli, nagbubunga pa rin tayo. Naalala ko po mga kapatid, doon sa Purpose-Driven Life na book, yung una rito, may isang day doon na binanggit po mga mahal kong kapatid, kinuwento ni Pastor Rick Warren na yung kanyang tatay nasa ospital na, nag-request pa ng isa. Isa pa, no? Ano yung isa pa? Yung naghanap pa siya, humiling pa siya sa Panginoon, nabigyan pa siya ng kalakasan, makapag-win ng isa pang kaluluwa. Biruin nyo, naghihingalo na ang tatay ni Pastor Rick Warren. No? Testimony po ni Pastor Rick Warren yan sa tatay niya, na talagang, grabe, humiling pa siya na, Lord, isa pa, meron pa siyang patanggapin. Purihin ng Panginoon. No? Agad-agad binigay ng Panginoon yung kalakasan. Kaya alam niyo po, basta yung buhay natin na ito, yung church na ito, yung templo na ito, gamitin natin kay Lord, be-bless po tayo ng Panginoon. Baka hindi lang po yung material, wala yan, yung material, yung spiritual ang the best, yung spiritual, no? Be-bless tayo, basta tama yung motibo natin, no? Ayos yung motibo natin, yung puso natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Pero kapag mali ang motibo, no?
Bakit ka nagpapalaki ng church? Hindi masamang magparami, no? Pero anong tanong, anong motibo? Anuhan ka sa ibang church na buti pa sila laki-laki, no? Kailangan po maayos ang motibo. Mabuti ang motibo ng puso. Bakit gusto mo maging leader, no? Bakit nagpupumilit ka, no? Kaya nga malinaw ang sabi ng Bible, hindi ikaw ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa iyo, ang humirang sa iyo. Kaya pag tinawag tayo ng Panginoon, no? Alam natin yung ating pong ginagawa ay para i-glorify ang Lord, hindi ang ating sarili. Hindi makipagtagisan, hindi habulalo, pag sabihin to, makipagkompetensya, hindi ganoon, no? Mali 'yun. Kailangan gawin mo ng tama, ng totoo, ng tapat, ng may malinis na motibo yung ginagawa mong ministry sa Panginoon. At pag yan ang ating ginawa, ibe-bless po tayo ng Panginoong Diyos. Amen? Now, patatalakayin po natin dito about sa fruitfulness and faithfulness. Okay? So, what is fruitfulness? Sabi rito, the word fruit, no? Yung prutas, or a variation of it, o yung pag sinabing variation sa Tagalog, yung pagkakaiba-iba, is used, ginamit po ito 55 times sa Bagong Tipan o New Testament and refers to a variety of result. Amen? So each one of the following is considered by God to be fruit repentance. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 3 verse 8, no? Ito yung mga variety, no? Na talagang kailangan makita muna sa atin itong mga prutas na ito, no? Ano yung sabi? Fruit ng repentance. Yan. Matthew 3:8, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Ayan, maliwanag. Nagsisi na po ba tayo, mga mahal kong kapatid? Yung totoong pagsisisi. No, hindi lang yung nagsisi lang sa bibig. Lord, sorry po. Bye. Hindi ganon. Lord, sorry po. Nagsisi na po ako. Kailangan nakikita sa gawa. Kailangan nakikita talaga ng Lord yung puso natin na totoong nagsisisi. Amen? Matthew 3:8. Ano pa ang sabi ng Lucas? Ayan, Lucas chapter 13. Lucas chapter 13, verse 7 and 8. Ayan. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito. Sorry. Lucas chapter 13, verse 5 to 9. 5 hanggang 9. Sorry po. Ayan. Hindi, sabi rito. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. No? Grabe, no? At sa pagpapatuloy, 6 hanggang 9, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang taong na may puno, may isang tao na may puno ng igos, no? Fig tree. Sa kanyang ubasan, minsan tiningnan niya kung may bunga. Ito yung kanina, no? Bunga ito. Ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Sabi ng amo, nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. And verse 9, kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang dami pong binibigay na chance ng Panginoon para tayo magsisi ng tunay. Huwag naman nating sayangin, mga mahal kong kapatid, na nagsisi na tayo, tapos babalik pa ulit tayo. No? Parang pinapako na naman natin ang Panginoong Jesucristo diyan sa krus. Hindi na po. Pag nagsisi na, nagsisi na. Okay? So ganun po, mga kapatid. Ano pa? No? Yung variety of result, no? Repentance, ano pa? Practicing the truth.
Practicing the truth. Hindi naman yung tumanggap ko sa Panginoong Diyos eh. Oh, totoo ng tao to. Totoo ng born again to. No? Hindi pa yan. Hindi pa yan. No? Madali lang sabihin, born again. Born again ako. No? Tumanggap na ako kahapon, kanina, kay Jesus Christ. Hindi po ganun. No? Matinding proseso pa po yan. Amen? Practicing the truth. Ano po ang sabi sa Matthew 7? Ayan, mga verse ha, kung maaari po, isulat niyo po. Matthew chapter 7, 16 hanggang 21. Ito na po. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ayan, kaya practicing the truth. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? O yung pag sinabing dawag, mga kapatid, ito yung mga matitinik, no? Matitinik. O ang igo sa puno ng aroma. 17, nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Siyempre, kung ano yung tinanim, yun din ang aanihin. Kung ano yung ginagawa mo, mabuti man o masama, yun din ang aanihin mo balang araw. 18, hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, 21 at 20, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. And 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Napakatindi po mga mahal kong kapatid. Yes, we are born again Christian, pero makikita po yan sa ating mga buhay. Kung talagang tayo po, pinapractice natin yung katotohanan. Amen? And, ang sabi rito, sa Colossians 1:10 na binanggit kanina, ayan, Colossians 1:10, ito po yung practicing the truth. Okay? Colossians 1:10, nasa fruit pa lang po tayo ha. Purihin ng Diyos. Ayan, sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Amen. Now, ano pa? Yung mga variety result, no? Ng pagiging fruit. Ayan. Answered prayer. Ayan. Yung mga answered prayer po natin. Ano ko kanina yung isang kwento, no? Na may dalawang lalaki na napunta sa isla. Na-share ko po 'yun, no? At talagang lahat pala ng panalangin niya, hindi pala siya yung dinidinig, yung kabila pala yung kasama niya, no? So John 15:7, kung nananatili kayo sa akin, ito yung mga answered prayer, no? Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo, na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga, ayan, fruit, namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko. Alam niyo mga kapatid, napatunayan ko na po yan sa Panginoong Diyos na talagang purihin ng Panginoon talaga. Kapag ginagawa natin ng may katapatan, no? At gino-glorify natin ang Panginoong Diyos sa lahat ng ating ginagawa, no? Para sa kanyang kaharian, talagang purihin ng Diyos, hindi niya tayo babayaan. Talagang masagana, lalo yung spiritual, no? Lalo pagbabad tayo sa salita ng Panginoon. At ano pa? An offering of money given by believers. Yan, yung mga variety. Romans 15:28. Ang daming verses. Romans 15:28. Ano po ang sabi dyan? Nagalit ang panganay. Ayan. At ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo. Sorry. Luke pala ito. Ayan. Romans 15. Sorry po.
Romans 15:28. Ayan. Pagkadala ko ng nasabing tulong, ito yung ano, no? An offering of money given by believers. Pagkadala ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, dadaan ako riyan, pagpunta ko sa Espa, no? Purihin ng Panginoon. Sabi rito, Christ-like character and winning unbelievers to Christ, no? Ang daming variety result, no? Ng prutas, no? Ng banal na espiritu. Christ-like character and winning unbelievers. Romans 1:13. Romans 1:13. Na ang sabi po rito, mga mahal kong kapatid, mga kapatid, ibig kong malaman ninyo na ilang ulit na akong gumayak ng papunta riyan, ngunit hindi ako matuloy-tuloy. Ibig kong makahikayat din dyan ng mga sasampalataya kay Kristo, tulad ng ginawa ko sa ibang hintil, no? Grabe si Apostol Pablo, no? Grabe yung kanyang mga talagang yung puso niya. Talagang kinalimutan niya na yung kanyang sarili. Basta matupad niya lang yung gusto ng Panginoong Diyos, no? Yung gusto ng Ama. So the fruit of a believer is another believer. Ulitin ko po, yung bunga nating mga mananampalataya, no? Ay magbubunga uli ng another na mananampalataya. The fruit of a believer is another believer. Considering the Great Commission that Jesus gave us to the church, I believe that the definition of fruitfulness for a local church must include growth by conversion of unbelievers. Kapag na-convert na po kasi, mga mahal kong kapatid, tulad natin, na na-convert na tayo, dating Catholic, tinanggap natin ang Panginoong Diyos bilang Diyos sariling tagapagligtas, no? Unti-unti na nafi-feed tayo ng Word of God, tulad ng ating mga pinag-aralan, natuto na tayo magbasa, yung conversion, nababago talaga. Talagang yung minsan, nung tayo po ay nasa Catholic pa, no? Purihin ng Panginoon, maraming tradisyon, magsuot ka ng ganito ganyan, maglagay ka ng pusa na gumagano-gano sa tindahan mo, papasok ang blessing. Ganyan eh. Ganyan yung mga ginagawa natin noon eh. No? Maraming paniniwala, magsuot ka lang ng may mga bilog-bilog, papasok na yung swerte, no? Wala pa lang swerte sa Bible. Mapalad. Kaya hindi tayo, walang swerte, malas yun. Mapalad. No? Mapalad po tayo. Amen. So sabi rito, Paul referred to the first converts in Achaia at the first fruit of Achaia. Okay? Ano po sabi sa 1 Corinthians chapter 16 verse 15? Mga kapatid, alam ninyo ang sambahayan ni Estefanas ang unang nahikayat, first fruit, no? Unang nahikayat sa Akaya. Sambahayan ni Estefanas. At itinalaga nila, okay, ang kanilang sarili, ibig sabihin, nagkaroon sila ng commitment, no? Sa paglilingkod sa mga hinirang ng Diyos. Ipinamamanhik ko sa inyong kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sino mang gumagawa at nagpapagal na kasama nila. Okay? 1 Corinthians 16:15 hanggang 16. Kaya mga kapatid, no, yung mga nahahayagan, no, sa pamamagitan ng ating mga buhay, purihin ng Diyos, no, sa inyong mga buhay dahil hindi po nawawala ng kabuluhan yung ating mga ginagawa. And the Bible clearly identifies numerical growth. Ibig sabihin, yung bilang dumadami. At yun naman talaga ang gusto ng Panginoon. Kailangan po talaga ay talagang maibalik, no, sa original na nais ng Panginoon, kasi nga maraming namatay, maraming nabulag, no? Maraming nalayo sa Panginoon. So numerical growth of the church as fruit. Many of the kingdom parables of Jesus emphasize the unavoidable truth that God expects His church to grow. Amen? In addition, Paul connected fruit bearing with church growth. No? Sa sipag ni Apostol Paul at ng mga iba pang mga disciple, kung hindi sila nagsipag, no? Siyempre sa tulong ng banal na espiritu na bumabasa kanila, hindi tayo maaabot, mga kapatid. And purihin ng Panginoon na meron siyang mga ginamit, to God be the glory, para po tayong lahat ay
maabot, no? At gamitin ng ating Panginoong Diyos. Colossians 1:6 says, all over the world, this gospel is bearing fruit. All over the world. And growing, mga kapatid, no? Hindi lang nagbe-bearing fruit, kundi nag-growing pa. Just as it has been doing among you since the day you heard it. Simula nung narinig natin ang salita ng Panginoon, nagkaroon ng ugat yung binhi na itinanim sa atin, and that is the Word of God. Tayo po ay nagkakaroon ng kasabikan, ng kauhawan sa pakikinig, pagbabasa, pananalangin, no? Pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. So, is your church bearing fruit and growing? No? Tanong dito ni Pastor Rick Warren. Are you seeing the fruit of new converts being added to your congregation? Nakikita ba natin yung pagbabago ng mga bagong tanggap sa Panginoon o na-convert, no? Na nadagdag sa congregation nyo, sa inyong church, no? Sa online ministry? I believe meron. At merong ginagawa ang Panginoong Diyos, no? So God wants your church to be both faithful and fruitful, mga kapatid. Yan ang nais ng Panginoon. Hindi lang po maging tapat, kundi magbunga pa, no? So one without the other is only half the equation. Ulitin ko po, one without the other is only half the equation. Numerical results are no justification for being unfaithful to the message. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na talagang faithful tayo sa harapan ng Panginoon. But neither can we use faithfulness as an excuse for being ineffective. Churches that have few or no conversation or conversions often attempt to justify their ineffectiveness with the statement, God has not called us to be successful. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para maging successful. He has just called us to be faithful. Kasi kapag faithful tayo sa Panginoon, tandaan po natin, mga kapatid, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. At marami pang mga unbeliever ang tatanggap at gagamitin tayo ng Panginoon. And I strongly disagree because the Bible clearly teaches that God expects both, sabi ni Pastor Rick Warren. So the sticking point is how you define the terms successful. Paano ba natin dinedefine, no? Yung terms ng successful and faithful. And I define being successful as a fulfilling the Great Commission. Yun po yung successful, no? Sabi ni Pastor Rick Warren. Successful as a fulfilling the Great Commission. Jesus has given the church of job to do. We will either succeed or fail at it. Pwede tayong mag-succeed and pwede rin tayong mag-fail. Tandaan po natin, target po tayo ng kalaban. Bakit kaya maraming Kristiyano nagfe-fail? Bakit kaya maraming Kristiyano nagba-backslide? Because nagpapadaya, pwede ring nadaya. Kasi hindi ka naman madadaya kung hindi tayo magpapadaya. Lalo't alam na natin at nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Using this definition, sabi rito, every church should want to be successful. No? Lahat naman talaga tayo, no? Gusto maging successful, mga churches. What is the alternative? Tanong ni Pastor Rick Warren. The opposite of success is not faithfulness, kapatid. The opposite of success is not faithfulness, but failure. Hallelujah. Failure. Any church that is not obeying the Great Commission is failing its purpose, no matter what else it does. Grabe, ano? Kaya, alam niyo po, mga kapatid, kapag nagfe-failed ang isang, ano ba yan? Naano naman ako? No? Nagkaroon na naman ako ng kasalanan. Kapatid, huwag ka magbabad sa kasalanan. Balik ka ulit sa Panginoon. Paturo ka ulit. Paturo ulit tayo. No? Kasi sa bawat pagkakamali natin,
nating mga church. Doon po tayo natututo. Doon po tayo talagang unti-unti. Kasi pag marami kang experience sa mga pagkakamali, pero wag naman natin sasadyain. Alam na nating mali gagawin pa natin. Hindi po ganoon, no? Ngayon, alam nating katotohanan, wag na nating sadyain. Iba na po 'yun, no? Kasi talagang sa maraming success, nag-fail muna bago naging success. Parang negosyo. Maraming maraming hindi muna kumita, maraming dahilan, no? Bumagsak, no? Puro utang ang nangyari, no? Hindi nabayaran kaya hindi nagpatuloy ang negosyo. So maraming ganon, no? At sa faithfulness natin sa Panginoon, talagang nandoon na lagi may sumasablay tayo. Hindi natin nagagawa yung katapatan, hindi natin talaga straightly malakaran. Totoo po 'yan. But magpatuloy. Kaya nga sinasabit pinapaalala sa atin, no? Magpatuloy. Now, tapos na po tayo sa what is fruitfulness. At dito po tayo magtatapos, what is faithfulness naman? What is faithfulness? Usually, we define it in terms of belief. No? Paniniwala, yung faithfulness, yung katapatan, yung belief. We think that by holding orthodox, no? Yung orthodox po kasi mga kapatid, ito yung mga kinikilala o yung ayon sa nakaugalian. Yan, yung mga orthodox. Holding orthodox beliefs, we are fulfilling Christ's command to be faithful. We call ourselves defenders of the faith. But Jesus meant far more than adherence. Pag sinabing adherence, yung pagsunod, to believe when he used the term. He defined faithfulness in terms of behavior. Dinedefine po ang faithfulness in terms of behavior. A willingness to take risks that require faith in order to be fruitful. Kaya mga mahal kong kapatid, the clearest example of this is the parable of the talents in Matthew chapter 25. Verse 14 hanggang 30. Hindi ko na po babasahin. Pero ito po yung nilalaman niyan. Ito po yung mga binigyan ng mga kaloob. Na yung iba ay talagang dumoble. Yung pangalawa ay ganun din, kumita. Yung pangatlo, binaon sa lupa. Alam natin yan, yung iba sa atin. Sa takot. Kasi may risk. No? Sa takot, na baka pagbalik ng may-ari, pagbibigay ng talento na yon, ng talents na yon, wala siyang maibigay, baka malugi. Takot. Ang takot po hindi yan sa Panginoon. Amen? So the two men who doubled the talents the master gave them were called good and faithful servant. Kasi bakit ano? Kasi bakit? Nagbunga no? In other words, they proved their faithfulness by taking risk. Kahit sila, alam nila na may risk that produce fruit, they were successful at the task that they had been assigned. Ganun po sila katinding harapin yung ibinigay na talento nung nagbigay. Amen? And they were rewarded for it by the master. Kaya mga mahal kong kapatid, no? Nandito na tayo sa Panginoon. Buhay na po natin ang paglingkuran ng Panginoong Diyos. Buhay na po natin 'yan, no? Ay, wag natin sasabihin na ayoko na. Nakakapagod maglingkod sa Panginoon. Nagbabike ako papunta roon. Ganito ganyan, pagbalik ko magbabike na naman ako, tapos hindi, no? Kapatid, pag gano'n ang lagi nating naiisip, dinadaya tayo ng kalaban. Huwag tayo magpapadaya. Tandaan natin, ang tunay na naglilingkod may kagalakan. Ang tunay na naglilingkod, mayroong talagang pag-ibig sa Panginoong Diyos. Amen? So, hallelujah, they were successful at the task that they had been assigned and they were rewarded for it by the master. So, the passive, ano ba yung passive? Yung maluwag sa loob, walang tutol. Ayan. Yan po yung hinahanap ng Panginoon na paglilingkod. No? The passive, fearful servant. Yung hindi natatakot na servant ng Panginoon who did nothing with the talent he was given produce no result for the master because he would not take
a risk. Ito po yung binabanggit na pangatlo. Yung dalawa, okay. Yung huli, wala binaon no? He was called wicked and lazy. Anong tawag ng master? Mahina. And tamad. Lazy. In contrast to the two men called faithful. For producing result, the point of the story is clear. Tandaan po natin ito mga kapatid. God expects to see result. Gustong makita ng Panginoong Diyos yung resulta ng pagiging born again Christian nating lahat. And our faithfulness is demonstrated by our fruit. Mga kapatid, faithfulness is accomplishing as much as possible with the resources and talent God has given to you, me, at sa ating lahat. And that's why comparing churches, mga kapatid, listen to this. That's why comparing churches is an illegitimate way to measure success. Huwag mong tingnan kung malaki na yung kanilang panambahan, marami nang umaattend, no? Hindi yun ang sukatan. Basta sa puso natin, yung motibo nating lahat, maparangalan, maluwalhati ang Panginoong Diyos, purihin ang Panginoong Diyos. To God be the glory. Success is not being larger than some. Ayan. Success is not being larger than some other church. It is a bearing as much fruit as possible given your gifts, opportunities, and potential. Kaya yung binigay na gift ng Panginoon sa atin, gamitin natin yun. Huwag lang nating, hindi naman kinahon yung gift sa atin Nasa atin no? Kapag binigyan ka ba ng plancha na nakalagay sa kahon, syempre, hindi mo ba gagamitin yun? Paano naman yun sa dami-dami ng damit na lukot-lukot? Syempre, tatanggalin mo yun sa kahon, gagamitin mo. No? Ganun po. And kung ano yung gift na bigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin yun para sa kapurihan ng Lord. No? So, purihin ng Panginoon yung mga potential. Amen? And bilang pagtatapos, Christ doesn't expect us to produce more than we can. No? Hindi paligsahan ng pagiging Kristiyano, no? Christ doesn't expect us to produce more than we can, but he does expect us to produce all that we can by his power within us. By his power, power ng Lord, hindi yung lakas natin. Amen? Lord, tulungan mo po ako mahayagan itong taong ito. Yan. Ibig sabihin, hindi ka umaasa sa sarili mo. Umaasa tayo palagi sa power ng Panginoong Diyos. And that is a lot more than most of us think is possible. No? We expect too little from God and we attempt too little from Him. If you're not taking any risk, kapatid, in your ministry, then it is not requiring that you have faith. Kaya ang pagiging Kristiyano, ang pagiging leader, ang pagiging pastor, ang pagiging bishop, reverend, hindi po madali yan. Pero kahit na ano ang pinagdadaanan ng mga pastor nyo, ng mga leader nyo, tandaan po natin, nakakatayo kaming lahat. Nakakatayo tayong lahat dahil po ito sa power ng Panginoon. Hindi sa lakas natin. At ang nag-glorify dyan, mga kapatid, ay ang Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas. And if your ministry doesn't require any faith, then you are being unfaithful. Okay? Ulitin ko po. And if your ministry doesn't require any faith, yan, delikado po yun. Then you're being unfaithful. Now, tanong. Ito na yung mga tanong. How do you define faithfulness? Paano ba natin dinidefine yung faithfulness? Are you being faithful to God's word if you insist on communicating it in an outdated style? Are you being faithful if you insist, no? Pag sinabing insist, igiit o pilitin, no? On doing ministry in a way that is comfortable for you? Gusto mo lang bang yan ba yung meaning ng faithful sa'yo? No?
Kapag pinipilit natin na yung ministry na ipinagkaloob sa atin ay yung doon lang tayo sa komportable. Ayan. Even though it doesn't produce any fruit, are you being faithful to Christ if you value man-made traditions more than reaching people for Him? I contend that when a church continues to use methods that no longer work, it is being unfaithful to Christ. Sadly, there are many churches today, nakakalungkot po, na maraming churches ngayon who are completely orthodox o yung ayon sa kaugalian o yung kinikilala, no? In their beliefs, but are still unfaithful to Christ because they refuse to change programs. Binabago nila yung programa, yung methods, yung style of worship, binabago rin, buildings, or even locations in order to reach a lost world for Christ. Sabi po ni Vance Havner used to say, a church can be straight as a gun barrel, okay? Doctrinal, and just empty spiritually. We must be willing to say, with unreserved commitment to our Lord and Savior, will do whatever it takes to reach people for Christ. Ulitin ko po, will do whatever it takes to reach people for Christ. For Christ, hindi for pastor, hindi for kung sino-sino, no? For Christ. Kaya nire-reach at ginagamit tayo ng Panginoon. Amen? Para ito pong ating tinalakay ngayon, no? Salamat sa Panginoong Diyos, yung fruitfulness and faithfulness. To God be the glory. Salamat po, and let us pray. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon Diyos, sa gabi pong ito. Natunay nga, Panginoon Diyos, marami kang ipinaalam at pinaalala sa amin. Salamat po at binusog mo po kami muli ng iyong salita. Salamat sa buhay ni Pastor Rick Warren na binigay mo ang talentong ito sa pagbibigay ng book na ito, pagsusulat ng kanyang nais na ilahad sa Purpose-Driven Church. And salamat din po sa mga kapatid na patuloy na handang matuto, handang gamitin yung mga gift sa kanilang mga churches. And salamat, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat isa na nagpapagal, nagbibigay ng oras, inilalaan ng buhay para paglingkuran ka, Panginoong Diyos, ng buong katapatan at makita yung bunga ng pagiging born-again Christian. Ang isang born-again, Lord, alam mo, Panginoon, na talagang binago. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Bago na po kami, Panginoon. Bago na po kami. At unti-unti mong binabago yung iba, lalo yung mga bago. Na ikaw, Panginoon, na maglilid sa bawat isa po sa amin upang bigyan mo kami ng tapang, ng kapal ng muka, na ipahayag ang iyong kaligtasan, ang salvation na ipinagkaloob mo po sa amin ng libre. Salamat po ng maraming Panginoon. And I believe and I declare, Lord, by the power of the Holy Spirit, magbubunga po ang bawat isa ng mga nakikinig at tapat at handang matuto na mga anak mo, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. To God be the glory. Praise God. Maraming salamat po, Pastor Randy, sa napakamapagpalang mensahe ng Panginoon at sa kapahayagan ng Diyos sa buhay niyo. Ayan. So mga kapatid, meron po ba tayong sharing, Pastor? Ayan, dito na lang tayo mag-focus, no? Marami kasing tanong dito eh. Okay, so dito po tayo sa isa. Are you being faithful? Ayan, are you being faithful if you insist on doing ministry in a way that is comfortable for you? Ayan. Amen. Praise God. Are you being? Ayan, Faithful. in this, Pastor, paki-chat na lang.
O, sige po, isusulat ko na lang po, ano. Sa-type Opo. ko po. Sige po mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating mga insight. Ano po, at habang nagta-type po ang ating pastor sa question, ay pwede na po tayong mag-share kung ano yung na-take away natin sa ating napakinggan, nakapahayagan ng Panginoon sa buhay ng ating Pastor Randy sa mensaheng ito. No po? And then, ayun, makikita natin maya-maya lang ang question bago natin sagutin. Amen? Sige, anyone po na nais magbahagi ng kanyang natutunan? Sige po mga kapatid, raise hand po or open the mic na lang po. Kung wala po, ako po ay tatawag. Praise God. Sige po, unahin po natin ang ating kapatid na na-miss ko po itong kapatid nating ito, si Brother June or Sister Ashley. Pwede po ba kayo makapag-share? Yan. Nasa chat box na po natin ang question. So bago po tayo sumagot or bago natin sagutin yung question, ay pwede po tayo magbahagi ng ating natutunan. Praise God. Sige po. Available po ba Sister Ashley or Brother June? Okay, mukhang hindi po kaya ng ating kapatid. So sige po, tayo po ay dumako